So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Nietes Pushat and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion, this is the third topic, which is the church is the body of Christ. And our scripture is all about Ephesians chapter 1, verse 22 to 23. So, NI version. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay naglalarawan ng simbahan bilang katawan ni Kristo, kung saan si Jesus or si Jesus ang ulo, siya ang may ganap na otoridad sa lahat ng bagay at ang simbahan ang kanyang instrumento upang ipagpatuloy ang kanyang gawain dito sa mundo. So, binibigyan din nito na ang simbahan ay dapat sumasalamin sa pagkatao at layunin ni Kristo bilang kanyang katawan. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Christ is the supreme authority of the church. So, si Jesus ang ulo ng simbahan at siya ang gumagabay at nagpapasya para dito. So, wala ibang makapangyarihan or walang ibang kapangyarihan ang dapat magmamay-ari sa simbahan kundi siya lamang. So, second is the church is the body of Christ. So, ang simbahan ng kanyang katawan, ang kanyang tagapagdala ng kanyang presensya sa mundo. So, tayo ang ginamit niya upang magdala ng kanyang pagmamahal at layunin sa sangkatauhan. So, third is, or the last is, the church continues the works of Christ. So, tayo bilang katawan ni Kristo ang nagpapatuloy ng kanyang ministeryo. So, ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay paglingap sa nangangailangan at pagbibigay liwanag sa kadiliman. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is give your utmost loyalty to Christ. So, dapat natin kilalanin si Jesus bilang tanging ulo ng simbahan at ng ating buhay. So, dapat natin unahin na natin siya sa lahat ng bagay. So, second is trust that Jesus cares for the church as His own body. So, dapat tayo magtiwala na inaalagaan ni Kristo ang kanyang simbahan gaya ng kanyang sariling gawa. So, kaya't dapat din nating pangalagaan ang ating bahagi sa simbahan. So, last is continue reflecting the characters and works of Christ. So, dapat tayo mamuhay na sumasalamin sa kabanalan, pagmamahal at habag ni Kristo. So, dapat nating gawin ang kanyang mga gawain sa pamamagitan ng ating mga talento at pagkakataon. So, ngayon, dadako na tayo sa ating discussion which is our last part, and our last part tackles about how can we as the body of Christ reflect His character in our daily lives. So, bilang katawan ni Kristo is may ipapakita natin ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, pagpapakumbaba at pagtulong sa iba. So, sa araw-araw, mahalagang ipamuhay natin ang mga prinsipyo ng ebanghelyo sa ating pamilya, trabaho at komunidad. So, ating mga salita at gawa dapat makita ang kabanalan, pag-ibig at pagkilos na naaayon sa layunin ng Diyos. So, let's pray na po. Panginoong Jesus, salamat po sa pribilehyo na maging bahagi ng iyong katawan. Lord God, naway maging tapat kami sa iyong pagkahari at maging masunurin sa iyong layunin. Lord God, tulungan mo po kami ipamuhay ang iyong karakter na pagmamahal, kabanalan at habag. Lord God, gamitin mo po kami upang ipagpatuloy ang iyong mga gawa sa mundo. Ikaw lamang ang maitaas sa aming buhay at sa simbahan. In Jesus' name we pray.